What's up, board exam takers at mga nagkapalang mag-board? Today, we will create the perfect study routine for your board exam na magagamit nyo for your scheduling. Gagawin ko tong video na to kasi I noticed in my TikTok and YouTube and Facebook comments na madami sa inyong wala pang study routine or di alam kung paano gumawa. At kung meron man kayong study routine, aminin na natin, pangit yung paggagawa at hindi efficient. So dahil doon, we will create this video in a way na maka-customize nyo. And I will give you resources and assets para makagawa rin kayo sa sarili nyo. So, let's start. Ayun. So, meron akong guide dito kung paano gumawa ng perfect study routine. How to study routine. At ang very first step is plot your most active time. Alamin mo muna kung anong time ka pinaka-active. Like, ano yung best time na nag-aaral ka, kung saan ka pinaka-productive, saan ka pinaka-maraming natutunan. For me kasi, nung nagre-review ako, ito yung study routine ko. Nga pala. Ah, nung nagre-review ako, alam ko na sa sarili ko na di talaga ako effective mag-review during hapon. So, ang ginawa ko, yung hapon na schedule ko, ginawa ko for lectures para mapilitan akong mag-attend pa rin ng lectures kahit na sobrang sleepy. Kasi di ba, kung di ako mag-lectures, anong matutunan ko? For me, ang best first step is you plot your most active time. Kung morning ka ba, edi sa morning ka mag-aral. Kung hapon ka, sa hapon ka mag-aral. Kung gabi naman, sa gabi ka mag-aral. This way, hindi mo masasayang yung times na inactive ka. Di ba may mga tao kasing morning person, may mga tao afternoon person, may mga tao ring evening. So when you plot your most active time, ang mangyayari doon, you will become very efficient sa pag-aaral mo. Wala kang masasayang na oras. So for example, sa akin, yung active time ko is afternoon. So, ilagay natin dito. Then, i-predict mo na rin kung anong oras ka. I mean, most inactive time. Kuya, ito. Then, i-predict mo na rin kung anong oras ka active. Active ako during morning and evening. This can differ for you, ha? So, adjust it on your needs. Yun yung very first step natin. And makikita natin yan sa study routine ko. Yung board exam study routine. Ito. Makikita nyo, wala akong study na ginagawa pag 1 to 4. Kasi dito, inactive ako eh. Sleepy ako niyan. So, nag-aaral lang ako 7 to 11, tsaka 6 to 10. Kasi yun yung pinaka-efficient for me. And yung next step naman natin is allocate time blocks for each subject or topic. Kagaya sa study routine na binigay ko. 'Di ba? May mga time blocks tayo dyan. Example, 8 to 10. Ito yung deep studying ko. Then 11, ito yung reading at answering. So may specific na time. Hindi lang, parang hindi mo siya pini-freestyle. Kasi kung freestyle mong gagawin, mas malaking chance na hindi mo ma-follow. And then, 5 to 6, yun yung dinner ko. 1 to 4, yung class at lectures. 7 to 9, dun ako nagre-write ng notes from class and study weaknesses. So, effective lang itong study routine ko, guys, na ginawa dito. If and only if, half day lang yung classes nyo. Kung whole day naman, i-adjust nyo. Like, i-stretch nyo ganyan para ma-fill in yung buong block. So, ayun na. Allocate time blocks for each subject or topic. Pwede ka rin mag-allocate also for activity. Diba? For example, dito activity ko, deep studying, meaning basa concepts. Then dito naman, mag-write ng notes, meaning sinusulat ko lahat ng natutunan ko sa lecture. Tapos dito naman, may mga rest, di ba? So, allocate nyo activity. Like, i-calculate nyo talaga. Huwag kayong mag-freestyle. Huwag nyo i-generalize yung isang specific time block. Then, ang third step natin, set specific start and end times. Huwag kayong mag-aaral whole night. Huwag kayong mag-aaral whole day.
iset nyo lang na at that specific time mag-aaral kayo. Kasi pag ginagawa nyo, sineset nyo, yung brain nyo nag-a-adjust na alam ko na pag 8 to 10, kailangan na ng brain ko mag-prepare. Pinipilit ko siya mag-prepare kasi ito na yung routine ko, 8 to 10. Tapos alam na rin ng brain ko dati, 1 to 4, na yun na yung time for classes. So, prepared na ako for listening. Again, 8 to 10, prepared ako for studying. 1 to 4, prepared ako for listening. Then 7 to 9, prepared ako for rewriting. Since naka-compartmentalize na yung time ko, it only means na my brain at specific times, alam niya na kung anong gagawin that time, kung anong i-allocate that time, di ba? And it's better like this. It's better kung gagawin nyo to like this kasi hindi mo lost yung brain nyo, hindi kayo ma-overwhelm with information. And number 4 is, lagi ko tong ini-specify, always include breaks to prevent burnout. So, sa study routine ko, makikita nyo, may break ako dyan. Sa 8 to 10, meron akong break dyan. Tapos brunch 10:30. Yun yung break ko. And then sa 1 to 4, yung break ko naman dyan is 5 to 6. Nag-rest ako at dinner at bumibili ng snacks yung binangkal. Favorite ko yun eh. And pag 7 to 9 naman, nag-break ako at 10. Kasi yun na yung time kung mag-sleep at mag-video call at mag-baby time. Diba? Hindi pwede na nag-aaral ka lang whole day. Kailangan mo ng ample rest para makarecover yung brain mo. Also, itong mga studying session ko na 8 to 10, in between those, meron parang mas maliliit na breaks kasi ginagamit ko Pomodoro technique eh. Hindi ako nag-i-straight study for 1 hour, 2 hours, 3 hours. Ang ginagawa ko, 25 minutes study, 5 minutes rest. Or 50 minutes study, 10 minutes rest. Kasi, ayoko ngang ma-overwhelm yung sarili ko. Alam ko na pag na-overwhelm ako, mas mahina yung productivity ko. Diba? And last na study technique natin is to review and adjust your schedule regularly. So, kung feel mo naman na, kayang-kaya ko na tong 8 to 10, parang, pwede ko na siyang i-extend. So, gawin mo, extend mo, di ba? Palakahin mo siya. Huwag kang maging stagnant sa pag-aaral mo. Kung kaya mo na, padamihin mo pa, pataasin mo pa yung study session mo. Para lang yung pag-gym, di ba? The more na nagiging mas malakas ka, the more na mag-a-add ka ng overload sa weight mo. Progressive overloading yung tawag doon. Studying naman, the more na nasasanay ka na like at the start, sa umpisa, mga 4 hours ka pa nag-aaral. Darating yung time na yung 4 hours sobrang easy na. So, gawin mong 5 hours. Tapos yung 5 hours naman, na-conquer mo na, sabihin mo, kaya ko na tong 5 hours, sobrang chicken. E di, sa 6 hours ka na, hanggang sa ma-achieve mo yung recommended ko. Ang recommended ko kasi, 10 to 11 hours per day na pure studying. For me, pag na-achieve mo yung pure studying na 10 to 11, sobrang easy lang ng boards. Like, kaya mo yung isolve. No joke. So, ayun po yung 5 steps sa una, plot your most active time. Ikalawa, allocate time blocks. Number 3, set specific start and end times. Number 4, include breaks. At number 5, review and adjust your schedule. So, i-breakdown na natin yung study routine ko dati na nagpa-top sa akin sa boards. 6 a.m. to 7 a.m. Ginagawa ko niya, nagre-relax. Pray, wake up, timpla Milo. So, syempre, starting your day right, mag-breakfast ka. Mag-pray, mag-refresh your day. Then, ng 7 a.m., stare outside for 5 minutes. Kasi, I found it na if I stare outside for 5 minutes na may sunlight, yung body clock ko na-fix. So, it might be different for you, pero for me, effective yun. 8 to 10 yan yung deep studying ko. Ginagawa ko dito, nag-aaral ng concepts, nagbabasa ng libro, or binabalikan yung mga lecture kahapon. Then, 10:30 lunch, or brunch, kasi 2 beses na kumakain dati. 11 a.m. to 12, may time pa eh. So, continue studying and answering. Then, 12 p.m., niligo na ako for classes. Tapos sa 1 to 4, mag-lecture na at class. So, sobrang attentive ako niyan. Parang focus ako. Kasi alam ko na, di ba, usually sleepy ako ng time na to. So, ginawa ko, alauna ako nag-lecture para di ako makatulog. Tapos, nagdadala na ako ng mint at ng tubig para di makasleep. Then 5 to 6, rest, nap at dinner, tapos buy ng binangkal. Yun yung snack ko. Parang
enough time na yung 1 hour for me. 1 hour is more than enough time for you to finish everything and rest. Then 7 to 9, balik na ako aral. Like, dive deep na sobrang pahirap pa na pag-aaral. Yun na yun. Wala nang balikan. Like, dive deep. Then, rest in between, Pomodoro. Then 10 PM, SOCMED, scroll kasi 'di ba? Wag mo namang pagbawalan yung sarili mo na mag-enjoy while nagre-review. Gawin mo kasi, gawin mong reward yung pag-i-scroll sa SOCMED. Wag mo siyang gawing distraction. Gawin mo siyang reward. And then lastly, mag-brew ka ng tea or sa akin tea, 'di ba? Iba naman is gatas. Kasi kung nagbo-brew ka ng tea every night during review, your brain will make it a signal na patulog ka na. Then sleep. Yun lang po. That's how you make a perfect study routine. So if gusto nyo ng study routine na to, it's on my Facebook page, nasa baba. And of course, please like and subscribe on my channel. I will give you more guides on how to make a study routine and how to like pass the boards. Yun lang po. Bye-bye. Next time.